Oo, Papasok na po kayo sa second half kumbaga sa basketball, 'no. Sige nga, Binabanggit niyo tuloy kanina natin. yung mga kailangan ng tao, yung agad-agad. mm, Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad, especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number one yan eh. No? Sinusumbatan kayo mula day one hanggang sa kamakailan lang, yung 20 pesos 20 na bigas. pesos. Mm. Okay, tatanungin ko po kayo, nilaunch niyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. Mm-mm. At ang sinasabi na iba, nako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan. Hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ho ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022 Opo. o nung 2023? Dahil hindi namin, nung 2022, 2023, 2000, hindi pa namin kayang gawin. Mhm. Bakit? Ang key dyan, yung production. Opo. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang Yan ang problema. ng Hindi palay namin sa alam Pilipinas, na may mga pinakamataas. dam ka palang pinagawa. 'Di ba? Hindi nababalitaan yun eh. Ano daw? Ano yung mga pinagpagawa niya? 2000, hindi pa namin kayang gawin. Mhm. Bakit? Ang key dyan, yung production. Opo. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. Okay, so ang sagot niya kung bakit walang hindi niya magawa yung 20 pesos na rice is because they need to be able to produce the rice itself at mapresyohan yun ng 20 pesos. So right now, kumbaga hindi naman basta mamanduhan mo na 20 pesos na lang ang bentahan ng bigas ngayon eh. Kailangan yung production ng mga bigas na yon ay maging efficient at kumbaga para bumaba yung cost ng production ng bigas. 'Di ba? So yung mga pataba, yung mga irrigation, kung walang kasi kailangan gumawa ng madami na bigas. Kasi kung konti ang bigas at kasi law of supply and demand lang 'yan eh, 'di ba? So kung madaming nangangailangan tapos konti yung supply, mataas yung demand, tataas yung presyo ng bigas. 'Di ba? Pero pag dumami yung supply, dumami yung production ng bigas at nailapit doon sa o natumbasan o nahigitan yung demand o yung pangangailangan para sa bigas, then bababa ang presyo ng bigas. So ngayon, ang sinasabi niya, hindi pa kaya ng gobyerno gumawa ng ganun kadaming bigas. Hindi pa kaya na mag-produce ng ganun kadaming bigas para maibaba ang presyo. 'Yun ang sinasabi niya. And now, meron daw silang mga ginawang dam, may mga ginawa daw silang mga irrigation and all. Ano pa yung mga sinabi niya? 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Opo. Kaya sa production, dahan-dahan inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Opo. Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal na spoiled. Basta't import lang ng import. Oo, totoo naman 'yun. Tapos yung importation niyan, illegal and legal. Opo. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pangkontrol doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Ayun. Yan. Okay. Ang una na, So, yung smuggling, parte ng equation. Yun ang ginagawa nilang pamparami ng supply. Instead na gumawa, tulungan yung mga farmers na mag-produce at ma-meet yung demand, ang ginagawa nila,
kumukuha yung mga smuggled na rice ang ginagamit nila para dumami yung production, yung dami ng bigas sa market para bumaba yung presyo. Okay. Pero syempre, kung smuggled yan, syempre may mga kikitang politiko. Yung mga... So, corruption. Corruption. Kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Etong pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta't puro ang import natin. Dahil ang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Yan! Dapat kasi nilabas mo yung mga pangalan ng mga official ng gobyerno na yan. BBM. 'Di ba? Kung ginawa mo yun, di naging popular ka. Nakita ng mga tao na may ginagawa ka talaga. 'Di ba? I don't know. We don't even know kung totoo itong sinasabi niya eh. 'Di ba? Kasi parang, again, di ko nga nababalitaan yan eh. Di ba? Di ko nga alam, nagpapagawa ka pala ng dam. So, ako na to. Di ba? Sa internet na ako madalas. Paano yung mga hindi? Di lalong hindi nila alam yun. Di ba? So, either kasama siya dun sa sistema na nagpoprotekta dun sa mga sinasabi niyang hoarder at sa mga smuggler. I don't know. Or, 'di ba? May mga nahuli ba sila? May mga nakasuhan ba sila? Tanong lang naman 'yon. Let's see kung ano pang sasabihin niya. Kumikita sila. Opo. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production, hindi iniintindi yung sistema, hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala ganun. Kailan Ito hindi yan ang follow-up question. Ang follow-up question diyan, sino ba to? Kailan ginawa tong raid na to? Kailan sino yung mga nahuli dito? May mga nakasuhan na ba? I don't know. Maybe there are, pero whether if there is, then hindi na itawid yung messaging na yon na ito yung ginawa namin. Or hindi talaga nila ni-report. Kasi baka may pagtatakip na naganap. Ano po itong mga nag-i-smuggle? Basta ito yung nakita namin. Opo. Nung pag-upo ko, meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, meron mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Ano ba pwede natin gawin sa PhilHealth para wala na talaga halos babayaran ng mga tao sa kapag sila na ospital? Malapit na tayo doon. Opo. Malapit na tayo doon. Nabanggit mo na rin. Maganda yan. Huwag nagawa nila. Diba? Yung mga pila. Nakapunta na ako sa ospital, 200 ng taong nakahilera. Grabe, ano? Oo, dalawang oras bago nila maibigay yung papeles nila. Digitalization lang ang sagot dyan. Dahil pinaparami talaga natin ang member, pinaparami na talaga yung binibigyan ng benepisyo. Hindi na pwedeng kinakamay. Kailangan talaga nasa computer na. Opo. Kaya yun ang unang ginagawa nitong si Dr. Mercado na namumuno ng PhilHealth, ay inaayos niya na mabuti yun. Ang alawa, Maganda yun. dumalaki ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth mula noong 2022 at mas malaki na ang ibinabayad. Mas marami ng serbisyo.